Gandang araw mga kababayan. Good morning, good morning. Today is Thursday. Ilang araw din tayong absent. Medyo busy dahil bagyo mga kababayan. Kamusta kayo dyan mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao? Dito po sa Metro Manila medyo ang daming baha mga kaibigan, mga kababayan, mga kapaps. Pero sa aming lugar dito po sa Caloocan North ay sa biyaya ni Lord, hindi naman po kami binaha dito mga kababayan. Yun lang, sa mga kalsadahan maraming baha po mga kababayan. At kayo naman po mga kababayan dyan sa Europa, dyan naman po sa Amerika at sa buong Asia, mag-ingat-ingat din po kayo mga kababayan. Maraming salamat dahil may mga hanapbuhay tayo na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. At mahalin nyo rin po mga kababayan, lalo na po sa abroad, yung mga OFW, seaman, lahat po at mga resident sa ibang bansa. Mag-ingat po kayo mga kababayan. At mahalin nyo po ang inyong mga trabaho at wag po kayo sali ng sali kung ano-ano sa mga rally mga kababayan. Kasi itong ating Vice Presidente, panay ikot ng ikot. Nagwo-world tour mga kababayan. Nagwo-world tour ang ating Vice Presidente, busy kakaikot at paninira sa bayan ng Pilipinas. Ang kanyang sariling bayan ay kanyang sinisira mga kababayan. Tapos sinasabi niya pa na walang batas na sumunod sa presidente. Ibang klaseng Vice Presidente ito mga kababayan. Abogada pa naman, tinuring na abogada. Tapos ang mga pinangsasabi ay walang kapuluhan. Tapos marami naman naniniwala sa kanila mga kababayan. So nakakaawa. Ito nga sinabi ni Panelo sa kanila na mga they are blinded. Kahit si Panelo ay itong mga supporter, sabi ni Panelo, they are blinded sa pagsuporta sa mga Duterte mga kababayan. Kaya itong ating presidente, wala talaga, walang mapapala ang bayan natin dito pag ito ang magiging presidente ng Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Samantala ang ating mahal na Pangulo si PBBM ay panay gawa para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Pero ito ang ating Vice Presidente, paninira naman ang kanyang ginagawa mga kababayan. Kaya sa sinasabi niya na walang batas na sumunod sa presidente, di wala na lang butuhan pala sa pagka-presidente. Grabe naman tong ating Vice Presidente, walang kaano. Kala ko ba intelihente ito? Ibang klase. Parang hindi nag-aral ng abugasya mga kababayan, walang kakwenta-kwenta. At sana matuloy na itong impeachment. Itong si Escudero kasi nakakapikon at nakakainis ng mga kababayan. At maraming salamat din kasi ating mahal na Pangulo ay nagkita na sila ni President Trump ng US. At malaking bagay para sa bansang Pilipinas. Na tapos sinasabi nila tuta na naman daw tayo ng Amerika. Walang kakwenta-kwenta ng kanilang mga pinagsasabi. Tuta na naman daw tayo ng Amerika. Sila tuta ni Duterte. Ang bihira ito mga didilis na ito. Hindi mo maintindihan ang kanilang takbo ng utak mga kababayan. Pero tayo naman ay ipagdasal na lang po natin sila na magbago ang kanilang kaisipan, magbagong ihip ng hangin mga kababayan. Pero tayo patuloy natin ipagdasal ang ating mahal na Pangulo, 10 ng kanyang mga kasamahan, na patuloy sila bigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Pangulo dahil despite na pagod sa biyahe papuntang Amerika,
pero tuloy-tuloy ang paggawa para sa kinabukasan ng bayan natin. Hindi naman tayo pwedeng tumayo na mag-isa, di ba? No man in an island. So kailangan natin ang maraming kaibigan, kailangan natin ng maraming kakampi, diba mga kababayan? So ganun ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, diba? So mga kababayan, ingat po kayo, mahalin niyo po muli ang inyong hanap buhay. Ang inyong mga pamilya ay naghihintay dito sa Pilipinas. Huwag po kayo sumali sa mga rally kung ano-ano, sa mga disinformation, kung ano mga pinagsasabi ng ating Vice Presidente na walang kakwenta-kwenta, puro paninira. Isipin mo, marami sila doon. Andun sila Bato, si Bato, si Baste, si Marcoleta, si Amy Lacson Duterte, ilan sila doon na pumunta sa Netherlands. Mamira, pasal sila ng pasal, sarap ng buhay nila. Taxes ng taong bayan ang kanilang ibang klase mga ito, mga kababayan. Kawawa ang pinimbayan natin pag ito ang maging presidente talaga, mga kababayan. Ay nako, kaya pagdasal natin ang ating mga kababayan na magbago isip natin ng eleksyon sa 2028 at sana maano na itong impeachment nito. Sige mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panunood sa ating munting pintuhan. Please like and share mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Bye bye.